rin mo. Pressure. Gusto mo bang masaya? Hi guys! Masaya, masaya. Super nagpahinga lang talaga. Ay, wait. Nagpaalam ka na. Echo. tanong siya sa'yo. Yes po, okay lang Nini. Nini talaga. Ganyan kasi sabi ni gusto niya sa'yo manggaya. Gusto niya sa'yo daw magpaalam. Siya na. Gusto niya siya magsabi. Yung Sabi nga na, tawagin lang na siya. Kasi sabi ni Dawn. Gusto na daw niya sabihin, pero hindi pa niya nakukuha yung first. Papaalam sa'yo. Ah. So ano na? Pamilikin na lang natin siya. Mamaya. So how was the Kumusta yung vacation? Kumusta yung bakasyon dyan? May pa-cooler. Bakasyon. Super saya. Dito lang ako. Kasi humiga-higa lang. Nagpagupit agad, nagpagpag ng iris. And now na patapos na yung series, since dito talagang like yung last time, yung nakita na yun. Tapos pinakita din dito yung parang bubog ng character mo, parang as a galing sa broken heart. Gusto mo rin ng broken heart. So parang, saan mo ginugot lahat ng mission na yun? Since parang bata ka pa, wala ka pang mga ganun experience, ang lalim. Thank you. You're so sweet. Nakakadaya pa. Alam mo, habang tumagal yung show, hindi ko na kinailangan mag-isip masyado ng personal ko na ano. Kasi talagang kumapit na ako sa kwento ni Iris. Naawa talaga ako sa kanya eh. Kasi parang pinanghawakan ko na siya talaga yung asawa eh. Sinagawan siya and then this man is so red flag. Tapos, diba, wala siyang panalo eh. Kahit sa dami ng bodyguard nga niya, nauupakan pa siya. So, awang-awa na talaga ako kay Iris na parang in the end, yung kwento na talaga niya yung iniisip. Ano yun? Pinag-uusapan niyo rin ba din Eric yung mga eksena? Kung paano niyo siya Oo, especially nung umpisa. Kasi nag-umpisa kami, magkagalit na kami sa isa't isa eh. So wala kaming na-establish na yung backstory na sweet. So kailangan talaga namin na i-establish yun in our heads lang, behind the scenes. Kasi for it to work na ganun kagalit si Iris, kailangan talaga sobrang nasaktan siya and na-betray. So kami na lang yung, of course along with the help of the writers, madami namang mga flashback na sweet. Yun yung mga pinanghawakan namin para ma-achieve yung talagang away mag-asawa nila. How easy or challenging for you na makatrabaho yung taong malapit sa... Well, dito lang naman kami naging close. Hindi naman kami talagang magkakilala before eh. So, nakilala ko din siya better as the show progressed. Pero masaya siya katrabaho kasi you feel safe. Tsaka alam mo na on the same page kayo na gusto niyo talagang gawin lahat para mapaganda yung eksena. So, parang hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya or... May mga na-discover ka mga sa kanya along pag ginagawa. As an actor? Well, I knew naman na ano talaga siya. Magaling talaga umarte. I mean, alam naman nating lahat yun. Pero, nalaman ko na kahit Jericho or Salis na siya, sobrang neighbor rin siya mag-workshop, mag-aral, maging geeky sa pag-iisip ng gagawin sa eksena at sa script. Na-appreciate mo yun? Sobra. Sobra. Kasi he takes the time before the scene starts na pag-usapan na, oh, parang itong gagawin ko dito ah. So, at least, aligned talaga kayo. And then we talk to Direk about it. So, sobrang collaborative, syempre, kasi Direk Manny, Direk Jojo, talagang tinutulungan din kami kung paano ma-achieve yung mga eksena. So, sobrang papasalamat talaga ako sa mga direct namin na talagang inalalayan kami. Especially me, na nahirapan talaga ako sa mga. Ano mo describe yung journey mo habang ginagawa ng Something new. Ano talaga? So, parang iginapang.
Kasi from zero ako sa action. So, I tried to learn that slowly before the show. And then when the show was about to start with Ate Jody, sa mga fight rehearsal, tapos yung pagiging kontrabida, kahit yung first week ng taping, parang mali-mali pa rin yung ginagawa ko eh. Napagsasabihan pa ako na masyadong nakakaawa yung mata mo or ganyan. So kinakabahan talaga ako, oh my God, mali sila na ako yung kinas nila dito. Masyado yata silang nagtiwala sa akin. So talagang ikinapang ko with the help of Dreamscape. Talaga sobrang tinulungan. Sobrang patient nila sa akin. Until achieve ko yung parang komportable na ako kay Iris. Nalalaro-laro ko na yung pagtataray niya. Sabi nga na parang sa start and mag-end, naggalit pa rin si Iris. Lagi siyang talagang intense yung mga reaction. No, kawawa naman si Iris. Iris apologist ako. Ano bang gusto maging ending ni Iris? Siyempre, nung maging masaya sila ni Tyrone. Mahalin siya ni Tyrone. Hindi ko maintindihan bakit di lang siyang piliin. Iris pa rin. Kasi nanghihinayang ako sa kanila. Pero meron talagang mga ganun, di ba? Di mo talaga pwede ipilit yung pagmamahal. Kailangan talaga aligned kayo. Pero as Janine ba, meron bang choices si Iris na parang hindi mo kayang gawin? Oo. Lahat. Lahat. Kasi, ako yung tipong paggalit, parang naiiyak na lang ako mag-isa. Kaya, hirap na hirap din sa akin si Derek. Kasi nung mga first few times, akala ko galit na ako. Pero sa screen pala, mukha akong naluluha. So, ulit-ulit pa kami. So, hindi ko talaga magagawa yung ginagawa ni Iris na talagang sa harap ng ibang tao, sobrang strong lang siya, tsaka no remorse. Tsaka, yung pinaglalaban niya si Tyrone, diba? Gusto niya talagang pabalikin sa kanya. Hindi ko naman magagawa yun sa totoong buhay. never mo pa na-experience yung parang pinaglaban yung lalaki sa... puppy love. Grabe na. Luman naman tayo dyan. Hindi ko kaya. Gusto mo, Janine, na si Iris at si Karen pero sa totoong buhay, anong gusto mong endgame? Endgame? Grabe, endgame na agad. Pasimula pa lang tayo. Pasimula pa lang tayo. So, Well, as a person, yes. So, paano ano na lang? Kasi sabi ko na gusto niya rin lang din. so basta-basta. Ikaw ba, Janine, gusto mo din lang? As an Don't worry, papabalikin natin. Record. Babalikin natin ba? Kasi natin naman yung each other. Pero ikaw, Janine, gusto mo naman. Kung ikaw ang Babalikin na lang natin siya. So, may nakasama ko siya mag-travel as well. Ayun. So, did you parang find out something about during that trip? Ano ba? Wala, he's super patient. Super patient. Sobrang saya niya kasama mag-travel. Kasi pareho kami na parang chill lang. Yung hindi yung sobrang ATM, andito na tayo. 10 AM, andito na tayo. Tapos, super supportive niya kasi nag-travel naman talaga ako to attend the film fest, the Tokyo Film Festival. Pero actually, he really helped me na makapunta doon. Siya yung nagre-remind na, uy, pa-block off mo na, ganyan. Kasi dapat na-invite din kami sa Busan. Pero conflict siya sa schedule ng Lavender Fields. Of course, priority yung Lavender Fields. So, pero nalungkot ako na hindi ako nakapag-Busan. Kasi nandun yung crush ko si Park Seo-joon. I mean, hindi, bonus na lang si Park Seo-joon. Pero I mean, gusto ko talaga yung pangarap ko kasi yung mga international film festival. But we were filming Lavender Fields. So, nung nagka-invite for Tokyo, siya yung parang, kailangan hindi mo na palampasin yan. Nagpapaalam ka na ng maayos. So, grateful din talaga ako sa Lavender Fields na pinayagan nila ako to attend and be there for the film. So yun, supportive siya in that way talaga about work and my other projects. Janine, you describe you as the best travel buddy. Oh, talaga? Ano na yung mga susunod na pupuntahan mo? Plano niyo na gawin? Wala pa, actually. Well, gusto sana mag-Japan ulit. Pero
parang sabay kami halos mag-start ng bagong project eh. So, hindi ko alam kung may time pa. But hopefully, makapag-travel ulit this year. Gusto ko nga niya makawork with baby Tinda. You will be doing a project with him. Yes, ako. Announce na. Yes. Pwede bang, kahit, pwede mo nang i-share kung ano yung project na yun. Kaya abangan. I'm not sure what I can share eh, pero ulitin ko na lang yung pinalabas sa Christmas special kasi yun pa lang naman yung umere. So yung title pa lang, The Accused. Parang yes. So yun, looking forward to it. Sobra. Na-mention kanina nang pinapanood mo lang sila dati ng bata. So na-imagine mo ba? Hindi naman ng bata ako. Kasi pinakompute nila kayo. Sabi niya, grade 6. Sa'yo. Kumusta yung feeling like sa Janina, siyempre Iris? Super saya. Kasi, hindi naman sa nung bata pa ako makaisipin nila. Pero syempre, I also came from another network, diba? So, syempre kahit nasa ibang network ako, pinapanood ko din naman yung mga show dito. And idol ko talaga sila, especially si Ate Joni bilang babaeng artista. Galing na galing talaga kay Ate Joni. Kinikilabutan ako. And it was really my dream to be able to work with her. So nung narinig ko na Jodie, paano kaya yun? Ano kaya ang kwento? And then itong Lavender Fields. So, yeah, dream come true talaga. And I'm so grateful. Sabi ni Jody, yung mga highlights sa kanina ng eksena, yung mga eksena yung intense na pinaghahandaan. So, actually, the reason why hindi talaga ako nakapag-ASAP last year, kasi ang dami naming mga, kahit hindi siya taping day for Lavender Fields, meron kaming fight rehearsal, meron kaming fight training. So, parang yung buhay ko Lavender Fields talaga. And dito kami nagte-training, dito sa ganyan, ng mga routine, fight routine. So, I'm so happy na talagang si Ate Jody yung kasama kong gawin lahat yun. Talagang pawis to pawis kami. So ngayon na-try mo na lahat ng genre, from drama, tapos ngayon action naman. So in the future, bago gusto mo ulit magkaroon ng mga action na series or movie? Yes, pwede. Darna. Darna? May Darna na eh. Mga action din. Meron akong actually naka-line up na action din. So, hopefully maidala ko yung mga natutunan ko dito sa Lavender Fields din sa susunod. Pagbubutihan pa. Ang hirap mag-action. Bilib ako sa lahat ng mga action star. Grabe. Ang galing. Meron ka sa dami ng mga hit na series, na-mention mo din mga hit. Meron kang gustong i-remake personally. Ano ang gusto mo? Oh my gosh. Good question. Last 2 minutes. Last 2 minutes, mga kapamilya. Medyo dark din yun. Siguro, bukod sa remake, parang mas gusto ko din na ako yung sumali dun sa actual show. Like yung The Bear, isa yun sa mga favorite ko na series. Baka pwede sumali or ano pa ba? Yung mga Game of Thrones na series, kahit isang linya lang, ganon. Or sa mga franchise na film like Dune, yun yung mga pangarap ko. Na talagang kahit hindi remake, sana makasali. Tennis, yun yung ginagawa ko din na favorite ko kapag walang work. Pero now, kasi naglilipat ako ng bahay, so ang hobby ko ngayon talaga is magtingin-tingin ng furniture, ganyan. So, lang ako mag-impacking. So ngayon, anything to do with like furniture, like interior design. Bahay na or condo? Condo pa rin. Condo pa rin. Kasi yung bahay na pinaplano ko kasi medyo malayo. Hindi pa pala ako ready na lumipat sa malayo. So, naglipat lang ako ng another condo.
Yeah, kasi alam niyo, ang totoo ay, nung naging Iris ako, grabe yung wardrobe ni Iris. Yung condo ko, nung binili ko siya kasi gusto ko, ako lang talaga mag-isa. So, one room lang talaga siya. Kasi sabi ko, gusto ko na ako lang naglalaban. Tapos nung naging Iris ako, ang dami niyang gamit. Ako, as a person, wala naman akong gamit talaga. Pero si Iris, yung mga bag, yung mga outfit, yung mga damit. So, wala akong mapagtaguan. So, na-realize ko, shucks, kapag may role pala ako na ganito, dapat talaga may space ako for that. Kasi nung Dirty Linen, naka-uniform ako eh. So, ang saya-saya, yun lang yung damit ko all the time. Pero si Iris talagang pinaghandaan ko Time's up din yung mga wardrobe. kapamilya. Change court na po tayo. Nag-invest na naman. Maraming salamat. Mga designer. Yeah, kasi I really wanted na, alam niyo yung mga K-drama, pag mayaman, talagang mga Chanel, ganyan-ganyan. So, isip ko, syempre, representing the Philippines on Netflix and on ION, gusto ko maipakita din na yung mga talagang fashionista dito, ganong level din yung kayang ipakita. So, with the help of our stylist, si Josie Mervin, and yung personal stylist ko, and yung mga brands that I work with, off-cam, they really helped me din. Maging authentic yung pagiging fashionista ni Iris. Kasi kahit wala kaming pagkapareho sa ugali masyado, sa pagkaka-fashion, yun ang align kami. Change court na po tayo. Just me, in fashion, Kasi kanina generasyon na pag-usapan. well, di naman kami masyadong magkalay. Parang 10 years, yeah. Super sakto. Mature na. May separate press con dyan to. Ay, si Dodon pala PR ng Chuba Chuchu. I think it's really just the first. Thank you. Thank you so much.